Okay. Recorded na. Answer na tayo, no? So, HBC, Dales 3. Bakit mahirap? Kasi nandito tayo sa SE. Ito yung pinakamahirap na part ng HBC. Kasi, nito na lang class, no? Ito kasing topic na to, masisela, no? Example, human behavior and social environment. Ang dami na kasing chismosa sa Pilipino, no? Kaya yung mga human behavior na yan, easy na lang. Kung marites ka, okay, human behavior, alam mo yung ugali ng kapitbahay mo na chinisis. No, yan lang nakikita kong to make us entertain and in humor, no? Tayo kasi, magaling tayong makiutak sa behavior ng iba kasi kung chismosa ka, human behavior ay easy na sa'yo. Ikaso lang. Example, ganito yung lens na nakikita natin sa HBC. Oh. Nakikita mo yung tao na gano'n, chismis mo. Kaso lang, meron yung side ng HB, yung SE, yung social environment. Ganyan yung nakita mo sa kanya, sinudge mo kaagad yung behavior niya, hindi mo naintindihan yung social environment niya. Kasi tayo Pinoy, magaling tayo mag-chismosa. Kaya sa human behavior, easy na. Yung other side ng subject is yung, di ba, HB, human behavior. Yung SE, yan yung social environment. Yan yung mahirap. Kaya yan yung pinukusan ko. Number 1, ito yung state ng one is barely able to. In social work, alam na siguro natin to yung types of poverty types. Meron tayo example mamaya-maya para mas maintindihan natin. But dito, meanings muna tayo dito. Ano yung sagot? Sagot dito ay A. Where one is barely unable to afford. Kung ikaw yung tao na hindi ka makabili, ano yung basic necessities? Pag sinabi natin necessities, that's the needs that is necessary. O ganyan ha, pinaka-necessary needs. So kung hindi ka maka-afford ng ganyan, you are in absolute poverty. Actually, itong tatlong poverty na to, they are in real situation. Pero yung hindi talaga nakaka-afford, so sila yung tipo ng tao na parang hindi makakain ng 3 times a day. No? So hindi sila makakain. They can eat at least 1 times. Actually, they can afford some point. Barely able lang. Wala talaga. No? Parang nanlilimos tong mga taong to. Kawawa ba? No? So, ganun po yun. Okay? 1A. 2. State of poverty when is unable to live the lifestyle of average person. So, meron po pala yung average lifestyle ng isang person. Okay? For example, average lifestyle. Nakakakain ka sa 3 araw, 3 beses. Nakaka-toothbrush ka. Nakakaligo ka. Kaya ko ito sinasabi kasi meron tayong social welfare development indicator. Alam mo yan? Nag-survey kami dati. So, sinorvey namin yung gamit yung Swede. Itong Swede kasi, meron siyang part ng hygiene. Alam mo yung hygiene? I believe, sino bang mga nakagamit, marunong or alam kung ano yung Swede? Pakilike ka. Swede. Social Welfare Development Indicator. No, walang alam. Itong mga batang. Sino ba alam ang Swede? Are you not familiar with that? O, yan yung ginagamit ng mga social workers, di ba, and I believe ginagamit nila yan sa listahanan ni Evelyn Purpose. So, merong part doon, tinetest yung social welfare being ng mga tao gamit ang daming indicators. And isa doon, hygiene. Alam mo may part doon na naliligo ka ba? Ganon. It's so hard to
ask that question to your clients kung naliligo ba sila. So, ganun po yun kasi. So, part na to is relative poverty. So, meron tayo absolute poverty. Yung absolute poverty, hindi ka talaga masyadong nakakabili ng basic necessities. Ang example dyan, you could not barely buy food. No? Sila yung mga tao na pati pagkain, kinukuha pa sa basurahan. Okay? Ito namang mga relative poverty, merong standard. Maybe yung standard, di ba, meron yung nakaset na mga minimum wage or sweldo sa isang state or poverty line. Okay? Di ba, ganun yung term, poverty line. So sila, medyo sa mababa sila dyan na punto. No? So yung average lifestyle na 3 times a day, naliligo, nakakapagtira sa isang dissenting bahay, nakakapag-aral, wala silang ganun. So they are belong right now in relative poverty. Maraming tao na belong sa absolute poverty, meron ding relative. And meron ding subjective. Ito na yung number 3. State of poverty composed of many dimensions, subjectively present to one's actual income. Does not meet expectation. So, dito kasi, mayroong expectation tayo ng mga tao na ito yung gusto ko, ito yung sana. Okay? And dito, tignan nyo dito, subjectively present when one's actual income. Actually, di ba meron yung term na objective at meron din yung term na subjective. For example, masaya ka ba? Gaano ka kasaya? Subjective yan. Ang ibig kasi sabihin ng word na subjective class, nakadepende sa tao, nakadepende sa expectation niya, yung magagawa niya. Itong subjective poverty, tignan nyo, merong actual income eh. So, meron siyang trabaho. Di ba? May trabaho siya, pero hindi niya may pamuhay yung dissenting pamumuhay. Kahit may trabaho siya. Probably this person belongs to not poor, but low income. Meron pong ganun. Okay? So number 4. A term from Cold War era that is used to describe industrialized capitalist democracy. Di ba? Actually, when I composed this question, natawa ako eh. Naku lang, hirap nito. Kasi ito yung pinag-aralan ko sa majorship sa LET, sa pagiging LPT. Yung majorship na yan yung bagsakanan sa LET. Diyan nasasabit lahat. So, of course, kapag-kapag ko to. Kasi ito yung major ko, social science, may mastery in LET. Bakit ko ba nasali to? Are you familiar with the social work development na subject? Meron niya, di ba? Developmental studies and social work. Ito yung pinag-usapan. Rustos, first world, core nations, peripheral nations, semi-peripheral. Ito yun, urbanization, industrialization, GNP, GDP. Ano yung GNP? Sorry, lumabas pala to eh. GNP, lumabas to sa social work. Ano daw yung kaibahan ng GNP at saka GDP? Kasi ito yung pang global terms eh. Yung pinag-usapan natin dito. That's concerns globally. And then social work is not just societal. It's also global. So mostly of the global terms, worldly terms that we use in the world, in the nations, belong po siya sa SA na sinasabi, yung social environment. So dapat talaga, sa part na social environment, you are a reader. No? Actually, posible nga lumabas yung pinag-aawayan ng Russia, yung Ukraine. Lalabas yan. No? So, ano yung kaibahan doon ng GNP at GDP? Lumabas kasi ito talaga, totoo. Pag GNP, sabi din doon, di ba, GN. Ibig sabihin, gawa ng Pinoy. Okay? So lahat ng ginawa ng Pinoy sa ibang lugar man yan, sa ibang bansa, basta ginawa ng Pinoy, yung income na makukuha dyan, meron dyan sa Pilipinas. So yan yung ibig sabihin ng GNP. Ginawa siya ng Pinoy, saan mang parte yan ng mundo, basta Pinoy yung gumawa,
no? Meron pa rin yung income sa Philippines. Yan yung GNP. Pag GDP, gawa dito. Okay? Gawa dito Pinas. So dito lang sa ginawa sa Pinas. So either ginawa ng Pinoy or yung mga foreign investor dito sa Pilipinas, meron pa rin yung tax. Kasi ginawa siya dito sa Pilipinas. So yan po yung kaibahan ng GNP, gawa ng Pinoy, anywhere in the world. May income dyan, napapasok sa kaba ng bayan. Yung GDP, gawa dito. You get me? Okay? Yan yung pinakaibahan. That's a world issue. Okay, answer dito is first world. Term from cold era that is used to describe industrialized. Ibig sabihin, from the word industrialized, tapos na siya mag-industrialize. No? Tapos na. So, unlad na siya na country. Ano yung example dyan, sir? China. Japan. Kasali na rin dyan. America. Ganun po yun ng mga country. And I think France. No? Okay, next. 5. Nations with moderate economies. So, ibig sabihin ng moderate economy, sabihin dito, sa second world kasi to, sila na yung mayroong economy sa mundo na maintain yung economy nila, yung takbo. No? So, class, please, ituon nyo yung pansin nyo dito. No? Baka sabihin natin, Sir James kasi, may palit-lit pa siyang license dyan. Nadamay ulit kami sa social work namin. Social work lang naman yung pinag-usapan. Hindi po. Kasi for example, ganito. Kung ganito yung nation, ito yung pasweldo, so concern na yan natin. No? Unemployment. Tapos kung ganito yung nation natin, part natin, third world tayo, there is poverty. So concern natin yung poverty. But then the concern of poverty belongs kung ano ba yung ranking natin sa mundo as a nation. So kaya po, belong talaga to sa social environment. No. Actually, yung major ko kasi social science. And social work is umbrella lang yung social science. So you are so blessed that I'm teaching you these hard items. Okay? No, isipin nyo na to kasi ganito kahirap yung HBC. Okay? Social science po yan. Number 6. Refers to poor, industrialized countries. Yan yung third world. Actually, belong yung third world. Sabi sa libro, mostly the Asian and African countries belong to the third world. And we are on Asia. Ibig sabihin dyan, third world country po yung Philippines. Pero hindi naman sinabi doon na lahat ng Asia. Sabihin, Asia. Nandyan kaya yung China, Japan. So, mostly lang naman, hindi lahat. No? So, magbasa po tayo ng kwan. Dapat sa social environment, reader ka talaga. Kaya nga sinasabi ko, class, pag nagbabasa ka ng social work, nag-review ka, kulang yung mga 5 hours na yan. No? Meron akong mga kakilala na ang galing nila mag-analyze. Kahit 1 hour lang mag-study. Pero magaling mag-analyze. Kasi siguro yung analyzation nila, nabuo yun during their first year to fourth year. Kaso lagi ba yung board exam? Paramihan to ng bala. So kung wala kang bala, mauubusan ka. Alam mo yung matatamaan dyan? Yung energy mo. Pag wala, for example, iba sa gera, pag wala kang bala, so the only thing that na makatuloy ka na, wala na. For example, ikaw sundalo ka, may gera dyan, wala ka ng bala, atras ka. So sa board exam, kung wala ka ng bala, wala ka ng maisip, nayayamot ka na, na-board ka na, wala na, pinipinpoint mo lang yung sagot, hindi mo na pinag-isipan. Tinapos mo na lang. Nag-give up ka agad, nagbagsak ka tuloy. Kawawa yan. Hindi mo na mababayaran yung pag makita mo yung other batch mo na pumasa at ikaw hindi. Nako class, ang dami kong kilala that they have been in lonely times. May mga iba pa nga, suicidal attempts.
when they bumagsak sila. Ay, hindi ko gusto maging ganyan tayo. Gusto ko pumasa kayo. So magbasa talaga kayo. At least umabot kayo ng 8 hours. Puyat na kung puyat. O di ba, nagpupuyat tayo ngayon? Ano pong purpose nito? Okay? O 7. Fourth world. The term describes stigmatized minority groups who have no voice. Ang hihirap talaga nitong mga taong to. Kumbaga, kung merong poor countries, sila yung poorest of the poor. Okay? Sabi nga dito, the term describes stigmatized minority groups. For example, if the Philippines belongs to the third world, meron pang mga specific na mga minority in that other country that binang pa sa fourth world. For example, even if sabihin natin na yung Philippines under siya sa third world, if we want to be specific, for example, Manila, Cebu, Metro Cebu, Metro Manila, Makati. So kung kinakategorize mo yung every lugar ng isang country, mahahanap mo na itong mga fourth world na to. Mga sobrang hirap. No? 8. O, dito na sa research. Research na naman to. So, sinasanay ko na kayo na talon na naman yung mga questions. From SE, tumalon ka agad na research. Kasi ganyan talaga yung may encounter yung sa board exam. No? So, makuhaan tayo, masanay. Dito, when points scatter plot. Said to be strong. Meron kasi yung part talaga sa research na merong linya. Itong regression line, para daw yung average. Na parang yung average. Para siyang kuan ba? Graph. And meron yung linya, itong regression line, yan daw yung average. Average. So kung malapit dyan yung mga points, mayroon niyang pahiwatig. At saka kung malayo, may pahiwatig. So, in the scatter plot daw, cluster, may regression line daw. Kung close sila, yung mga plot na yan, ibig sabihin strong yung correlation. Kung magkalayo-layo, tsaka buhol-buhol, weak. Okay? So, number 9. Pati yung mga kasamahan ko dito, naglato-lato. No? Iwan ko ito, lato-lato na to. Number 9. Question expressed in single number is both the strength and direction of correlation. Okay? Correlation coefficient expressed in single number. 9. C. 10. Letter B. Is not required by person. Hindi po kasali yung nominal data. The rest is required. Straight line relationship, kasali po yan. Random, normally distributed. Yung hindi lang po kasali ay nominal data. Tandaan niyo po yan. Okay, sa Pearson. 11. When respondents who score high in the board exam also tend to get high in college grade. So parang gano'n, no? So, itong mga cum laude, malaki yung chance pumasa. Hindi po gano'n, no? Kung cum laude ka man ngayon, huwag kang ma-pressure. I see a post no, na cum laude siya, tapos hindi siya pumasa. Nakakalungkot. Kasi hindi naman po talaga basihan. May mga kilala tayong cum laude na hindi pumasa. Doesn't mean that hindi nila kaya or kung nagkulang sila. Maybe hindi nila ano nga to, parang hindi sila nga, parang wala sila anong tawag dyan sa Tagalog? Hindi nila nag-expect ba? Hindi sila na-expect na may ganyan pala. Okay? So ikaw, kung with honor ka man ngayon, don't pressure yourself. Ang gawin mo yung excellent. Okay?
Sagot dito, where those who score low in the board exam pour into sa college, there is a reason to pause it. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay positive correlation. So, example, magaling sa college. So, palibhasa, magaling din siguro sa board exam. So, positive yung nangyari. Ibig sabihin, yung ina-expect ko, tama. Diba? For example, maglalagay ako ngayon ng hypothesis. Kung yung mga cum laude, malaki yung chance na mag-top. Ibig sabihin yan, merong positive correlation. Okay? So, ganun po yan. No? Kasi tumugma eh. Tumugma yung sinet ko ngayon, itong matatalino ngayon sa college, siguro matalino din sila sa board exam. So, there is a positive. Kung iba, example, itong ganito, matalino, hindi naman pumana. Hindi siya correlated. Okay? So, pwede rin. May correlation yung, siguro yung oras ng pag-study sa laki ng scores mo. O anong tawag dyan? Positive correlation. Okay? Kasi tama, tumugma. Okay ba? 12. Dito naman tayo. Dominant capitalist countries is called poor nations. Dominant nga eh. Ibig sabihin, sila yung nagdodomina. Pag capitalist, parang may hawak sila sa lahat ng negosyo. Kaya capital yung tawag. USA, capitalist na yan. Lahat na lang yata ng malalaking brands ay hawak nila. Meron nga masabi-sabi na yung mga brands na natin dito sa Pilipinas, either hawak daw yan ng mga Arabs or USA or China. Ano ba yun sila? Yan yung mga core nations, ba? So, hindi yun talagang mayayaman daw ngayon. Example, SM or Ayala. Sabi-sabi lang to ha. Sabi nila, meron daw conspiracy dyan na puppet daw sila ng mga core nations. Yung mga capitalist. Anyway, 13. Nations on the fringes of the global economy dominated by core nations with very little industrialization. Peripheral po. Ito na. Aso. Tumunog na yung aso. Sansahan na tayo ha. So, peripheral po to. 14. So, sila yung mga country class na hindi sila gaano ka-powerful enough to dictate policy but meron silang impact. Kasi sa kanila daw galing yung mga materials. No? And an expanding middle class marketplace. So, hindi sila lower class. Kaya kasi yun, itong peripheral, lower class talaga to. Itong core nation, yan yung upper class. Pero meron pong kalagitnaan dyan. At tinatawag natin semi-peripheral. So, sa middle sila. So, semi-peripheral po yan. Pinsan niya na yung mga aso. Like, pag tumutulog tayo yung mga aso dito, ibig sabihin, matulog ka na, Sir James. Ayaw ko nga matulog. Tapusin ko yung lesson ko ngayon for my future social workers. Okay ba yan? 15. Matulog ka na daw kasi. Teka, magpaha muna ako ng tubig. Ha?
When people pledge themselves as servants for exchange for money. Uso to eh. Debt bondage. And subsequently get paid. Actually, merong mga sabi-sabi na ito daw ang debt bondage. Ito daw yung root ng arranged marriage. You know, ano yung arranged marriage? If you are a Maranao, makaka-relate ka dito. Okay, like nga dyan, who are in Lanao culture. Kasi ito kasi yung history class. Ano yung history? Tayong lahat, example, we were colonized. Kinolonize nila ng mga malalakas na country. So, kinuha nila yung mga ari-arian natin. So, para magkameron tayo ng ari-arian, alam naman natin to, no? Kasi binenta nga yung Pilipinas sa USA eh. No, ng Spaniard. So, we are in debt nation. So, para magkameron ka dati, no? Utangin yun. Para makakuha ka or paghihirapan mo yan, pagtatrabuhan mo yan, para sa mabigyan ka ng amo mo ng ganyan. And in exchange, ang daming mga sabi-sabi. Hindi lang trabaho yung in exchange dati, pati yung mga anak. Mga sino pa man yan. Kaya, umabot daw sa punto na yung arranged marriage. Isa daw pala sa rason na bakit may ganyan ay utang. Kung hindi utang, I'm not saying na utang na pera, pwede ari-arian, property, or ganito na lang, no? Utang na loob. So, ito yung gusto kong i-inflict sa mga estudyante ko, no? Yung debt bondage na yan, ibig sabihin, para mabayaran yung utang, nagiging slave yung isang tao, nagiging servants. Tulad lang naman yan ng arranged marriage. No? Sabihin man ng papa mo, hindi man ako in arranged marriage kasi wala man kaming utang. Ganito na lang. I'm not saying na yung utang na yan ay pera. Pwedeng ganito, utang na loob. Di ba? Pinakasal ka yan sa asawa mo ngayon kasi hindi sa utang na pera, another utang. Utang na loob. Mga utang pa rin. Di ba? Debt bondage. Di ba? You get me? No? So, ganun po yan. 16. External debt. So, yung debt daw natin, kakahiram ng pera na sa ibang nation, lumaki. Nag-accumulate. No, tumaas. Ilan na ba yung utang ng Pilipinas? 15 trillion dollars? Grabe, no? I think per 15 trillion. It's not dollars yata, parang hindi yan dollars. 15 trillion. Grabe, no? So, meron yung research eh. Para daw mabayaran natin yung utang natin ngayon, lahat daw ng tao sa buong Pilipinas, between ages 0 up to 60, kailangan daw magbayad ng 75 to 80,000. So, nakapatong daw. Nakapatong sa ulo yung 75 to 80,000. Kasi ang laki talaga ng utang natin. No? But meron namang fund yung government, no? 20% pang bayad utang. No, ganun po yan. Kakainis tong lato-lato na to. Ingay. 16B. Narinig yung lato-lato na yan. Ayun ako. 17. The concentration of resources in core nations in the hands of the wealthy minority. Alam mo yung tipong dito kinuha sa Pilipinas yung mga goma na yan,
mga leather na yan, pinrase sa ibang bansa, o naging Nike na, o naging Louis Vuitton, ganyan pa. Pagdating dito, ang mahal-mahal. Tapos pagbili nila ng raw materials dito, ang mura-mura. Doon sa kanila pinrases, mahal-mahal. Pagbalik dito, Nike na. Sapatos na. Tawag dyan, global inequality. Yung resources sa kanila nakapokus. 18. Women bears a disproportionate percentage of burden and poverty. Ano yan? Sa totoo lang, no? In terms of mahihirap, parang mas naawa ko sa mga babae. Isipin mo, mayroong dalawang imahe ng mahirap. Isang ama, mahirap dun sa kalye, naglalakad. Yung isang babae naman, isang ina, may bata pa yan, sinapupunan, future pa yan na magdadala ng bata, nandyan na imahe. Kawawang kawawa. Kaya yung babae talaga yung mas nakaka-bear ng burden. I'm not saying this na wala akong concern sa mga lalaki. But mas nakakaawa yung babae na mahirap kumpara sa lalaki. Isipin mo, may anak pa yan eh. No? Tapos at some point din, yung lalaki, that man could protect himself at some point with his body because man is created physically endurable and strength. Yung babae talaga yung kawawa. No? I believe you can sympathize with me here, women here. No? I sympathize more to you in terms of struggles. Okay? So, yung mga babae talaga minamahal. May paganyan-ganyan pa si sir. Para hindi boring. Hindi sinasaktan. No? Okay. So, global feminization. So, tignan nyo class, sa lahat na nandito na mga terms, isa lang yung malapit sa woman. Pag sabi kasing woman, feminine. Ayaw lalaki, sir. Masculine yan eh. Masculine. So, alam mo na kaagad, ay, isa lang yung term dito nakaugnay sa question. So, ako ngayon, wala akong ibang makita dyan. Ito lang, D. Kasi ito kasi yung sabi ng si Carly Balita. Oh. Si Carly Balita na naman. Bukang bibig ko to si Carly Balita. Kasi nag-review kasi tayo. Sabi nga siya yung father. Sabi pa nga doon, actually nabasa ko rin sa libro. Sa libro sa LET, sabi nga doon, yung pinakamabisang pansagot sa tanong ay nasa tanong. Isip niyo? Yung pinakamabisang para masagot yung tanong ay tignan mo yung tanong. Isa kasi sa atin, tinitignan na yung choices. Naku. Well, there is a good thing when we are seeing the choices, but then make sure na naintindihan mo yung tanong. No? Kasi ganito, paano mo naman masasagutan niya yung hindi mo naintindihan yung tanong? Gusto mo tsumamba? 19. Unequal distribution of resources between countries. Global stratification. Okay? Ano yung kaibahan ng global stratification at global inequality? Kanina, balikan natin. Ito, ang global inequality, ibig sabihin, merong concentration para sa kanila na lahat. Parang lahat-lahat na lang sa kanila. Yung sa kawawa. Iba naman tong global stratification. Na-divide naman, unequal lang. Nakita niyo kaibahan? Pag inequality, sabi niya itong concentration. Parang nasa kanila na talaga lahat. For example, meron niyang percentage. Parang nasa kanila lahat ng 99%.
yung tulo-tulo dun sa iba. Yan yung tinatawag natin na concentration of resources. Inequality. Pag stratification, ibig sabihin ng stratification, naka-divide, di ba? Meron niyang sa research, stratified sampling. Ibig sabihin, naka-divide. Kaso lang, unequal. So, pwede 70 over 30, 30 over 70, pwede rin 60 over 40. Meron, pero hindi siya concentration. Kasi sa inequality kasi, concentration talaga sinabi. No? You get me? So, yun yung kaibahan nilang dalawa. Kasi sila talaga yung mga magkakalapit na mga terms na kailangan nating maintindihan. Pag global inequality, concentration. Nasa yun ang lahat. Kayo na dyan. Okay, yung iba wala talaga. No? Itong global stratification, merong division, merong distribution, unequal lang. Okay? 20. Ito na naman tayo. Sloven's formula naman tayo. Formula for computing the sample, the standard margin of error used in social science. Kasi, example, kung natural science tayo, example, engineering. So, ang tinitest nila, machine. Kaano ba ka-efficient itong machine na to? So, meron po yung tinatawag na margin of error. Ibig sabihin, example, robot. Machine yung robot, di ba? So, dahil robot yan, in-expect ko yan na mape-perfect niya yung ipapasagot ko sa kanya. Pero, nagbibigay ako ng margin of error. So, ibig sabihin, pwedeng magkamali itong robot na to, pero since robot siya, machine siya, bibigyan ko lang siya ng 1 to 2% na margin of error. Actually po sa natural science, sa mga machine, sa mga engineering, maliit lang yung margin of error. Nasa mga 1 to 2%. Yung mga natural science, yung mga machine, law of nature. Pero tayo sa social science, qualitative kasi tayo. Yung sinasabi ko na natural science, yung mga engineering, physics, bio, chemistry, yun po yung mga natural science. So maliit lang yung margin of error nila. No, kasi meron silang mga tools and machine na ginagamit. And then mga chemicals, pre-program na yan talaga, meron talaga specific number. Sa social science, di ba yun sa natural science, quantitative mostly. So sa atin na social science, ang sa atin na po ay 5%. So medyo malaki yung margin of error natin. Kasi we are more about explaining the phenomenon, more about theory. Iba pa sa mga theory natin is subjective. Example, ikumpara natin yung subjective theory sa atin ng human behavior, hindi naman lahat naniniwala sa ganyang explanation. Pero yung Newton's law, ano yun? Newton's? Motion, law of motion, gravity. So, that's already a law. Kaya po, pag natural science, quantitative. Kaya maliit lang talaga yung margin of error. I think itong A, ito yung quantitative, natural science. Ito namang letter B, ito yung para sa atin, social work. Okay? 21. Sample t-test. Comparing the means. No? Kung means ang hinahanap, dependent sample t-test. No? Okay. 22. Non-parametric alternative to Pearson correlation coefficient. Ano yan? Non-parametric. Pag may non-parametric, ibig sabihin yan, ganito. Chi-square. Okay? Chi-square kaagad. Non-parametric alternative daw siya sa Pearson's correlation. Okay? 23.
Anyway, class, no? Um, mostly some of here, na-discuss ko na sa isa kong vlog sa YouTube. And that's a public. Pwede niyo ikuan yun, tignan niyo yung research ko. Yun yung blog post ko na research and statistics. So meron ako mga diagram doon, illustration. Okay? Nandun na yun siya. No? Binuhos ko na doon. 23. Compare means between two independent. Ito means ng independent. Ano yan? Means, tsaka independent groups. Independent sample test. Okay? Twenty-four. Sociologists who focuses multinational corporations headquartered in poor nations exploit their workers in their peripheral nation factories in using ano to na theory. Conflict. Bakit conflict? Actually, isang word lang yung tinignan ko na pwede na that lead me to this answer. Sabi dito, exploit. Pag ganyan exploit, diretso na ako. B na, wala na iba. Ano yung sabihin ng functional? Functionalism. Ito kasi yun functionalism. Pag sinasabi ng functionalism, ibig sabihin, lahat na nangyari sa lipunan, sa social environment, meron yung function, meron yung purpose at may pakinabang. Okay? Yan yung ibig sabihin ng functionalism. Labas na ganito. Ito bang idea sa society na to angkop ba sa lahat ng gender? Kapag ganyan, feminist na yan. Wala na iba. Ano ibig sabihin ng symbolic interactionism? Ito yung symbolic interactionism, meron siyang time duration. Meron siyang time duration para makonclude na ganyan yung sagot. Ibig sabihin, from time to time, based on your interaction, the culture changes oftentimes and it creates symbols. Kaya po symbolic interactionism. Dito, B. Kasi may exploit na nangyari. Okay? 25. Sagot dito ay functionalism. Diba dito? Improving quality of life. My purpose, if it's all about improving, developing, functionalist yan. Kasi yan talaga yung nakikita ng functionalist. May function lahat. So kung may function lahat, nakikitaan kasi yan ng positive side yung mga bagay-bagay. Yan yung functionalism. 26. No, meron pong kinreate na online review course si Sir James natin, ako. Yours truly. Yan po yung pinakamurang review program in the entire Philippines. So 2 months po yung magiging review natin and 3 times a week po tayo magkaklase. That's every night, depends on your availability. Take note po, don't worry po, design po talaga yan sa mga busy, sa mga working student. Kasi nga po, recorded po lahat ng magiging klase natin. So anytime, anywhere, in the duration of our review, no, makikita mo po yung video na yan. Okay, ma-access mo po yan. On the duration po, our 2 months review. So 999 lang po yan, and then come and enroll. No? I-PM mo lang ako, no, in my messenger, no, James Potente, para po ma-brief kita regarding our review. Okay? So yun po yung pinakamurang review program course
of social work sa entire Philippines. Okay, so yun na nga po, no? So, paki-comment po kung taga saang lugar ka, no? And then, saying yes to the challenge of the comment box para naman may like at comment dyan. So, yun na nga